kasama Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio. Bumabati po sa inyo ng mabuhay po kayo lahat ng ugat sa inyong katawan. One. Kasama si Miss Juvie de Guzman. Yan. alam mo, Ma'am Ju. Yes, sir. Ito ang pinag-uusapan ay tungkol sa isda na naman. Opo. Puro dilis. Hindi, di dilis. Ano? Bangus. Abang. Bunuan eh. Kala ko, puro dilis na lang yung Alam mo, concentration. na-hospital tong si Bonoan. Kasi, di ba nagkasakit siya? Opo. Sabi, medyo malubha daw. Oh. So sabi niya, oh no, I'm dying. Bangus. Ayos. Ayos. natin. Oh, diba? Anyway, pumunta na tayo. Iba talaga clever. Ayan. Oo, pumunta na tayo rito sa paglilitis sa Sandigan Bayan tungkol doon sa kaso ni Bong Revilla. Na, again, hindi ko maintindihan kung bakit malversation. Di ba? Kasi, doon sa mismo mga statements. Diba? Hindi ko kasi na-exercise yung dila ko bago mag-umpisa. Nakalimutan ko eh. Oo nga. Yung ating blablabla. Ayan. Diba? Yung Opo. exercise. Opo. Totoo po yun. Hindi po kami Ayan. nagpapaturo Maganda yan. Ayan, Kaya kita nyo, kailangan guys. pong talagang i-exercise ang inyong dila. Yan. Yan, kung kayo ay magtatalong. Kahit mga, good. Opo, sa pagkanta, yan. Kaya lang, siyempre, pag kumakanta kami, solfegyo. Apa. Ay, natatandaan ko yan. Mahiho-hiho. Mga ganun, di ba? Mahilo-hilo ka. Mahilo-hilo. Ayan. Anyway, balik tayo sa bangus. Bangus, ano ba yan? Sa kay Secretary Bonoan. Opo. At kay Bong Revilla, sabi ko, Mm. hindi ko maintindihan kung bakit nga malversation kasi yung mismong mga salaysay. Yan, hindi na statesmen. Ayan. Statesmen. Statement. Salaysay na Salaysay? mga testigo ay di umano di umano. Opo. Inabonohan daw niya yung ibibigay kay Senator Bong. Even assuming, without conceding, na totoo yun. Hindi pa rin malversation yun. Bakit malversation ang final? Even assuming, without conceding, na totoo yun, bribery lang. Kung meron mang kaso. Anyway, pumunta tayo rito. Ito, nakakatawa eh. Nagkontra-kontrahan na itong mga testigo. Ayan na. Hindi malaman kung sino sabi ng totoo. Ayan. So, ito Sabi kasi nitong si Yusek Bernardo na yung 10 bilyon na isiningit. Ayan na naman. Kasi mahilig singit. sa singit. Itong mga Pinakamasarap yung pagsingit. Paano? Ito, napaka... Di ba pag naglalagay kang tinapay, sinisingitan? Masarap yun. Liwanagin mo. Di ba? Mahirap na, baka Nabibitin ka na. Oo eh. Sorry po. Yung tinapay isiningit daw naman yan. na 10 bilyon Opo. sa NEP, hindi si Willie NEP Aha. sa National Expenditure Program ng Pangulo ay para yon kontrolin ni Secretary Bonoan para sa mga kongresista na hihingi ng mga kontrata. Ayun. Kinontra niya yung sinabi dati nung isang testigo na hindi daw alam ni Secretary Bonoan yung pagsingit ng 10 bilyon. Sabi niya, alam po niya yan. Patay tayo dyan. He said na eh. Oo, nasabi na. Walang bawian. At sabi nitong testigo, yan daw ay para sa kickback. Di umano. Na pinag-divide. Alam mo yung divide? Hati-hati. Dahil ito divided by divide. Divide. Sabi nung mga Yeah. tao. Hati-hati. Divide na kami. Yan ba yung attorney parang for the boys, sabi nila. Ayan, Yun. For the boys, yan. Maleta. Oo, di ba? Okay. Divide. Parang turne. Ah. Ako yung magpapagawa ng abit-abit. Bitaw.
Yung affidavit yun. Abit-abit. Abit-abit. Pwede na rin. Pwede na rin. Turne. Sa probinsya eh. Sa probinsya kasi Turne. yan. Sa turne. Ako yung magpapagawa ng abit-abit. Tapos, Anyway. At yun daw, ayun nga, pinaghati-hatian among sina Secretary Bonoan, si dating Yusek Cathy Cabral, yung sinasabi yung nagpakamatay daw. at itong si Bernardo. Opo. Yun, inaamin niya. Anyway, state witness na siya eh. Opo. State witness. O mo nalagyan ng S na sobrahan. Okay. Okay. Ngunit, inamin din ni Bernardo Na? hindi naman porkit ang isang congressman ay o senador, katulad ni Senator Revilla, ay humingi ng allocation doon sa budget na yon, ay may anomalya. Ayun. Kung wala naman daw pinapaborang kontratista, ay okay lang naman daw. Hindi naman ibig sabihin may kickback yung senador. Okay. Ang sinasabi lang niya, ang inaamin lang niya, doon sa testimonya niya kahapon ay nagkaroon ng kickback si Bonoan, si Cabral, at siya mismo, si Yusek Bernardo. Hindi niya sinasabi nagkaroon ng kickback si Senator Revilla. Yun po, maliwanag po yun sa sinabi ng testigong ito. Yan. Okay. Ang question dito, bakit pumapayag ang sekretary na mayroong insertion na ganyan? At mga kababayan, The fact na pumayag, alam mong mali. Oh. At bakit hindi napansin ng Pangulo? Hindi vinito, o di ba? Yun ang palagi natin sinasabi. 22 wala pa naman, ano? Tapos na. 23, 24, wala siya halos vinito, baka kakakurumpot lamang. 25, noon sinabi niya yung mahiya naman kayo, doon siya maraming vinito. Para kunyari ipakita na siya ay walang kinalaman. Pero hindi yun ang sinasabi ng ibang mga testigo. So yun eh. Di ba? Baka na-overlook lang ng Pangulo. Alin? Yung bito. Sabi niya, binasa niya yung 4,000 plus Malabo pages. yun. O, di ba? May assistant naman siya, sir. Kaya nga. Di ba? Ang ibig ko sabihin, kung ikaw ay Pangulo, hindi mo pwedeng sabihin, ay sorry, nakaligtaan ko. Di ba? The buck stops here. Ang responsibilidad dito, tumitigil. Opo. Maaring ipasa, hindi, sinabi ko kay ASEC, sabi ni ASEC, sinabi ko kay Yusek, sabi ni Yusek, hindi pala sinabi ko pwede kay yun. ES, sabi ko kay ES, sinabi ko sa PMS. Pero pagdating sa Pangulo, pag nagdesisyon siya, responsible siya sa desisyon niya. Ayan. Kasi hindi naman pirma ni ASEC, ni Yusek. Siya pa rin ang pumirma kasi, no? Siya nakapirma rin sa budget eh. Yun siya lang. Pag pinirmahan niya yun, ibig niyong sabihin, ni-review niya yun, either personally or through yung mga trusted niya na mga miyembro ng gabinete. Kaya nga may DBM, cabinet member yan. May DPWS secretary, cabinet member yan. Merong Department of Finance, di ba? Yes. Cabinet member yan. Lahat yan. Anong ibig sabihin, ba't ikaw ay miyembro ng gabinete? Hindi yung miyembro ng gabinete na walang ginagawa. Na palamuti lang yung pagiging sekretary, katulad ni Larry Gadon, di ba? Patay tayo dyan. Sekretary, wala namang ginagawa. Pabigat lang sa taong bayan. Malaki sweldo nun. Kanyang ang Lucky. papel niya, mang asar. Pwede pa namang presidential advisor on popular asar. Alleviation. Wala namang ginagawa to alleviate yung poverty. Wala namang nare-recommenda. Anyway, happy 1,000 viewers! Thank you, guys! Yan. Okay. Babalik tayo ron sa Pangulo. Di ba? Yun ang sinasabi ko. Siya yung responsible kapag sinabi mong gabinete. That is the alter ego of the president. Legal principle po yan. Ano ba yung alter ego? Parang legal president. Alter sa Latin, ha? Alter, other. Other. Ego, self. Other, self.
Assistant. Parang sila, hindi lang assistant. Ah. Assistant, parang alam mo yung assistant kung anong tawag doon sa Japanese, di ba? Alalay. Eh, Ano? Otosan. Otosan. Oo, Otosan. Aso. Otosan. Parang chief of staff, di ba? Sa ano? Sa mga ano? Mapunta muna tayo sa Sige. Japan. Okay. Anong Japanese sa malakas ang sex appeal? Kagaya mo. Oo, pwede rin. Kamukha ko. Ayun. Ano ang Japanese sa Kenkoy? Kamukha niya. Hindi. Kamukha ni ka doon. Ayaw magbanggit ang pangalan. Kamukha niya. Oh. Kamukha ni ka doon. Pang-asar na si Atty. Parang katsu doon. Uy, masarap yun ang katsudon, ha? Tabi tayo na. Anyway, mapaling tayo. Alter ego, ibig sabihin, yung ginawa o gagawin ng gabinete under the law to, ha? Opo. Hindi to Biro. yung tradisyon o nakagawian lamang Opo. sa ilalim ng batas ito. Opo. Ang ginagawa ng miyembro ng gabinete na may portfolio, hindi maleta, ha? Portfolio, ibig sabihin may function, Oh. ay May attache case. unless revised, Aha. modified, nullified, or set aside Oh. ng Pangulo, yun are acts of the President. Ayun. Parang presidente na rin Oh, ang galing. gumawa. Di ba? Kaya pala sabi, pinakamataas na posisyon yung kanya. Talaga. Kaya na nga, pinag-aagawan yan eh. Di ba? Ayun. Yun. As if yung presidente, parang ang presidente ang gumawa. Parang yung ibang miyembro ng Quadcom. Opo. Parang mga tao na rin. Oo. Hindi, ibig sabihin, attorney, kapag wala yung si Pangulo, pwedeng siya na. At kahit nandyan, siya na. Oh. Pwedeng reviewin ng Pangulo at sabihin ng Pangulo, uy, mali ito. Anong tawag dito? Vetoed. Pag hindi ginawa, siya ang may act Mananagot. doon, hindi yung Alter cabinet ego. member. Under the law, in contemplation of law. Of course, pagdating sa criminal liability, sabi nga ni Pangulong Duterte, criminal liability is personal. Pag hindi ginawa ng isang tao, hindi siya criminally liable. Pero as a general principle of constitutional law, alter ego yung principle na involved. Okay. Ayun. Speaking of which, Ang laki yan, pala ng responsibility niyan. Totoo. Kaya nga, hindi basta-basta pumipili ng gabinete. Opo. Kaya nga nalulungkot ako pagka merong gabineteng tinutuligsa tulad ni Acting Secretary Pujalte. Kahapon, di ba, pinag-uusapan natin na meron siyang charge. Opo. Na siya daw ay mahilig mag-grabbing alcohol. Casino, grabbing alcohol. Libreng plugging pa. Singilin, diba? singilin. Ay, Ayan. outing, singilin ang... Oy, mabango yan. Ayan. Iba naman yung Green Cross, ano? Opo, iba naman yan. Bilang pang pamilya, pang sports. Anyway, Ayan. speaking of pang sports, Opo. mukhang nagbo-boxing na naman si Senator Ping Lacson at si Senator Alan Cayetano tungkol sa di umano'y mga anomalya sa Ayan. mga flood control at iba pang mga infrastructure projects Opo. sa Taguig. pero Meron mga ghost, sabi ni Lacson, ha? Oo. May mga ghost daw. Pero parang may mali si Senator dyan Ping Lacson. Anyway, in fairness, tayo parehas tayo rito. Opo. Saludo ko dyan kay Senator Lacson kasi I know for a fact na from the start, hindi po kumukuha yan ng pork barrel. Oh. Siya lang. Si Miriam Defensor, hindi yata. Oo. Ayun. Noong That's good. senador si Fred Lim, that was from 2004 to 2007, wala rin pong pork barrel Ayan. si Mayor Fred Lim. Nung senador siya. Ang daming nakakalimot na naging senador si Senator Fred Lim si Mayor Fred Lim. O parang mayor lang alam nila. Oo, kasi tama anong po. nangyari dyan, ganito, di ba, nag-EDSA. Di, nasa DILG kami. Opo. Di, syempre, pinalitan. Ako, nag-resign na. Karira ko pero nag-resign na rin ako. So, 2001, tinangka niya na makuha na muli ang pagiging mayor ng Maynila. Ang nakaupo noon, si Lito Atienza. Ayun. Olats. Oo. Talo si Mayor Lim. Oo. Kasi may perception na bumaligtad siya
laban kay Pangulong Erap. Oh. So 2001, 2004, nakaupo pa rin si Atienza. Malakas si Atienza noon. Opo. Mukhang unbeatable. Opo. Kung babanggain ni Mayor Lim ng 2004, medyo agrabyado. Aha, Ako na alanganin. nagsasabi kasi alam naman ng lahat, malapit ako kay Mayor Lim. Naging Opo. tao niya ako at 6 years ako sa City Hall. Wow. Oo, taga-bit-bit ako ng kanyang portfolio. May maleta na ba nun? Wala po. Wala pa. Anyway, Ah, medyo maganda yung laban ng senador at maganda naman ang name recall ni Mayor Lim. Opo. Tumakbo kami. Siya lang pala. Ako, alalay lang ako. Kami no? Opo. Hindi, kasi napatakbo rin ako noon Oo. Habang nangangampanya, patakbo-takbo ako. At least nandiyan ka sa tabi niya. Oh, ngayon, hindi na ako pwedeng tumakbo. Masakit na yung tuhod ko. May injury. Noon, bata-bata pa tayo. Noong 2004 Okay. 22 years ago yun nanalo. Madaling Ayun. salita. Pero, noong 2007, tapos na ang term ni Mayor Atienza. Oh. Ang ilalaban niya yung kanyang anak, si Ali. Siyempre, hindi ganun kalakas ang dating. Tumakbong mayor si Mayor Lim. Ayun. Nag-cut short siya sa kanyang term na bilang senador noong Ah, 2007. okay. Nung nanalo siya, nag-resign na siya bilang senador. Senador, Siyempre, hindi naman oo. pwedeng sabay Oo. Yun. Oh, happy 1,500 Hi, live thank you, viewers on guys. YouTube. And Thank you. babalik kay Lacson. Hindi So, talaga siya kumukuha. Ngunit, okay pagdating pala dito si sa Lacson. birada niyang ito, ako ay nagtataka. Unang-una, di ba sabi niya, meron daw findings ang kanyang opisina na dadalhin niya sa ombudsman laban kay Senator Alan Peter Cayetano for plunder, malversation, kung anong chuchu-chuchu ni Paring Ping. Bakit Okay. kayo nag-imbestiga? Hindi, yun nga, okay. Oo. Liwanagin natin. Sige po. Ang Senado as a legislative body ay pwedeng mag-imbestiga in aid of legislature. Number 2, merong isang unique na committee sa Senado, yung Blue Ribbon Committee. Why do I say unique? Ang Blue Ribbon po kasi ay kakaiba sa ibang committee. Ang ibang mga committee, pwede lang yan mag-conduct ng hearings kapag may nag-request. Halimbawa ako, senador, nag-privilege speech ako dyan sa, let's say, magbigay ka ng isang ahensya ng gobyerno. Kahit ano. DPWH nga. DPWH ay may anomalya. Oh. Eto, nakakita ko ng ebidensya after ng privilege speech, pwede mong i-refer sa proper committee. Halimbawa, DPWH, Opo. Committee on Public Works. Meron yan. Opo. Yan. Saka lamang mag-imbestiga in aid of legislation yung committee na yon. Ang Blue Ribbon Committee, pwede motu proprio, ibig sabihin by itself, pwedeng mag-initiate yan ng investigasyon. Pwede. Yan, Okay. oh. So, pwede. Pwede. Kung Blue Ribbon, si Ping ay vice chairman, di ba? Opo. Ng Blue Ribbon. Bakit hindi sa Blue Ribbon niya imbestigahan si Alan Peter? Bakit Ayun. sasabihin niya muna, eto, isasubmit ko sa ombudsman ang findings ng tanggapan ko. Hindi pwede yun. Hindi ibig sabihin, hindi kami mag-iimbestiga sa Blue Ribbon. Oo. Pero para... Para siya ang mag-imbestiga, Oo. Teka muna. Ginoong Lacson. vice ka, di ba? Di ba vice ka, pinrejudge mo na si Alan Peter bago palang mag-investigate officially sa Blue Ribbon. So anong klaseng investigasyon yan? Di kangaroo court na naman yung Blue Ribbon Questionable mo. yun. Oo, questionable na naman. Number 2, bagamat hindi ko inaalis sa kahit sinong mamamayan na pwede namang magreklamo sa ombudsman kahit nga anonymous, Opo. ikaw ay senador. Ikaw ay hinalal para mag-legislate. Yun. By yourself, hindi ka naman dapat nag-iimbestiga. That's not Di your ba? job. Oo, although pwede naman, wala namang masama. Inuulit ko, kahit sino pwedeng maghain ng demanda sa ombudsman. Tayo ang Citizens Crime Watch, hindi Opo. naman tayo public officials. Opo. Mga volunteer lang tayo. Okay. O pwede. Bakit naman nag-imbestiga ka? Ibig sabihin, yung investigasyon mo, unang-una, hindi naman yan ang papel na ibinigay sa'yo ng mga botante. Yun lang. Legislator ka. Unless in a committee setting ay nag-iimbestiga ka. Opo. Number 2,
ginamit mo yung tanggapan mo laban sa kapwa senador. At hindi may aalis sa ating mga kababayan na maghinala na political ang motivation mo. Yun Sapagkat lang. nasa minority si Alan Peter, ikaw ay nasa majority. At isama mo pa, Manang Juby, Opo. yung paratang sa kanya, namulat sa pool, nung siya pa nga ang chairman ng Blue Ribbon, ay pinagtatakpan na niya ang Malacanang, nagiging kaduda-duda. Oo. Ayan Yung lang. kanyang mga motivation. Yung kanyang agenda. Hindi, namali- Yan ang mabigat. Namali lang siguro yung advisor ni Senator Ping Lacson. Naku, ang tagal-tagal na niya. Sinong advisor Yan na mo, siya sir? Ayan. Diyan na naging kulubot ang puwit niya sa Senado eh. Hindi. Minsan kasi yung mga advisor, malalakas yan eh, di ba? Ay naku, hindi. Hindi na kailangan ng advisor niyan. Oh. Ibig mo sabihin, baka yung advisor din niya nagsabi Oh, na pwede. nung nagkawaran siya, magtago siya. Ganun ba yun?